talaga namang makikita natin kung gaano ka laki nga talagang issue itong US government shutdown. No? And alam mo, Carla, pag sinabi kasi natin government shutdown, parang hindi talaga klaro no? Kung ano nga ba yung ibig sabihin nito. No? Parang ang alam natin, magkasara ba yung gobyerno, di ba? What does that mean? So, para malaman natin kung ano nga ba ang lahat ng tungkol dito, bakit nga ba ito nangyari, at ano kaya yung magiging epekto nito sa sarili nating ekonomiya, kasama natin ngayong umaga si Dr. Ernie Gonzalez, na isang postdoctoral fellow mula sa London School of Economics at dating president ng National Economic Protection Association of the Philippines at dating economics chairman din ng National Research Council of the Philippines from 2003 to 2007. Magandang umaga, Dr. Ernie. Yes, good morning. Dr. Ernie, tulad lang sinabi ni JC kanina, confusing kasi government shutdown, what does this mean? Medyo foreign itong term na to para sa mga Filipino. So can you give our viewers a brief explanation kung ano ba talagang ibig sabihin na nag-shutdown ang US government? Okay, kailangan maintindihan na hindi naman ito unusual eh. Kasi sa American politics, normal lang to na nangyayari. Actually, hindi lang 10 ito, at least sa history, siguro mga 17 shutdowns na. The latest was to 2011, pero before that was during the time of Clinton, 1995. Pero nung panahon ni Clinton, upbeat ang American economy. So medyo hindi masyadong naramdaman to. Ngayon, hindi naman ito tungkol sa ekonomiya sa pagtingin sa kanya. No? Actually, it's a political dynamic sa American political democracy where there is seeming stalemate between the Republicans-dominated Congress and ang executive branch run by a Democrat president. Kasi magkaiba sila ng kumbaga, pagtingin sa politika, which is understandable. So, ang worry lang natin dito is nag-ano si Paul Krugman, yung sikat na ekonomista ng Amerika, meron siyang article ngayon at tinakil niya to. Ang sabi niya, noong panahon ni Clinton, ang nawalang pera sa kanila is $2 billion. To be exact, 1.6 ang actual figure. Pero kung sa ngayon, yung value ngayon, mga $2 billion yun. Ngayon, yung nangyayari ngayong shutdown sa gobyerno ng Amerika, parang factory lang yan na nagsara eh. Dahil walang pondo o walang materyales, di ba? Ito, in this case, wala pang clear position ng American Congress sa programa ni Obama na apektado lahat, pati yung budget ng government. So, ibig sabihin dyan, sabi ni Paul Krugman, basta wag lang tatagal. Kasi sa ngayon, ang nawawalang pera sa kanila, $300 million a day. So, ang ibig sabihin nun, kung 10 days, 3 billion yon. Kung magto-20 days, kapareho noong 1995, 6 billion. Eh, ang nawala lang no, 1.5 eh. So, in terms of magnitude, malaki ngayon. Bakit? Eh, siyempre, iba yung sitwasyon ni Clinton. Ang economy nila noon. Ngayon, mabigat ang sitwasyon ng Amerika kasi nasa downturn lahat after the Lehman Brothers incident. Pero ang sabi ni Paul Krugman, ito naman, political decision lang naman mga Amerikano to eh. So, alam naman natin, may wisdom ang kano sa politika pagdating sa demokrasya. So, proseso lang to ng politika nila. So, I believe hindi naman nila pagtatagalin to. Alright. Ang sabi nga, kung tumagal to ng 10 araw, matagal na yon. So sa kasalukuyan, Professor, yung nangyayari ngayon sa US ay walang government offices, ganun ba? And paano nito maapektuhan yung community colleges, government hospitals, lahat ng funded ng gobyerno? Specific na nangyayari ngayon para madali natin intindihan. Alright. Di ba, pag pumunta ka New York, sakay ka ng Ellis Island, papuntang Statue of Liberty, wala, sarado ngayon. So lahat ng mga park sa US sarado. Kasi yung mga workers doon, yun yung nawalan ng trabaho. So ang social services, Doctor, patuloy naman. Hindi naman ito mawawala. Oo, kasi pati yun. Ang inuna nga ni Obama yung, siyempre, sa security aspect, military. Okay yan, walang para may order. Ang society nila, may order. So, sa tingin ko naman, may wisdom naman sila para matapos agad yun. Kaya,
there's nothing to worry about. No? Pero kaya nga, yun nga siyempre kapareho din ng nangyari sa Zamboanga, di ba? Ang hope natin, sana within the day matapos nag-protract lang. Pero ngayon, halos wala na naman problema Pero dumaan tayo dun sa crucible of fire, so to speak. Na hindi natin alam kung anong mangyayari talaga. Pero natapos din siya. Parang ganun lang yan Okay. And Dr. Ernie, na-mention niyo kanina na malaki nga yung pera na nawawala every day, halos $300 million. Yeah. So, we can see that it will affect the U.S. economy. In what ways kaya? Well, the total debts of the American government totals to already $16 trillion. Okay. So sa ceiling nila, naabot na nila yung 17 trillion yung ceiling So 16 plus na So malapit na sila dun sa ceiling. Ibig sabihin, hindi na nila kayang bayaran yun. No? Kasi ang binabayaran nila yearly, $240 billion. So mahihirapan ng American government to run the affairs of not only the government, also the economy. Okay. Kung magtatagal to. Ang sabi nga, yung isa namang professor, si Professor Fuller, na binabasa ko sa New York, ang hope niya, kasi kung isang araw lang, parang nag-snow-snow lang. Kung mga 2 araw, may kasama ng gale winds. Pagdating na 3 araw, nako, baka snowstorm na to. So, sabi naman ni Paul Krugman, na respected expert globally, ang hope nga niya, huwag magtagal. Siyempre, mga Amerikano naman, hindi naman suicide sa mga tatalino din yan. Alam nila yung mechanics ng democracy. Ang problema lang na sinabi ni Krugman, yung mga Republicans ang naglilid sa Congress ang psychology ng mga Republicans, hindi sila naniniwala sa climate change. Ayun ang sabi niya. Pag wala ka sa realidad ng climate change, mga mali ang mga desisyon mo. Yan ang sabi lang niya. Okay. So, may mga ifs and buts. Pero tayo naman, maraming tayong pera sa kanila. Daming pera ng gobyerno. Piski hinahanap. Nila nga, ang problema, walang pera. Sa atin, hinahanap ang pera, pero marami pa rin pera. Okay. Ang central bank natin, laki ng foreign exchange reserve. Ang problema natin, hindi natin nagagastos ng tama. Okay. Okay, so Doctor, talking about that already, ano kaya yung epekto nito sa pambansang ekonomiya natin? Kasi alam naman natin, pag nagka-fiscal deficit sa US, nagkaroon ng recession sa US, apektado yung buong mundo. Ganito rin ba to, Professor? Yeah, there is wisdom in that comment. Apektado buong mundo. Kasi nga, ang buong mundo ay tumatakbo sa pamamagitan ng US dollar. So, siyempre, depende sa performance ng dollar yan. Apektado tayo in the process. Pero may tinatawag na flow dynamics at saka stock dynamics Pag sinasabing flow dynamics, nasa flow problem lang yun. Yung stock dynamics, may fundamental problem. Tayo, fundamentally okay tayo The good